Hello everyone, it's me again, Kuya Daniel, and usapang school tayo, no? Elementary. Nung grade 5 ako sa San Jose Elementary School sa may Mauban Street, Barangay San Jose, Quezon City. So District 1 yan. So grade 5 nga kami noon. Merong isang transferee from province na siyempre Dayo. Ngayon yung Dayo na yun, taga doon lang din sa area na yun. So parang inuwi siya ng tatay niya rito. So keme ganyan. Okay. So sa simula okay siyang kasama. And later on, alam niyo nangyayari. Meron kaming isang classmate na lagi niyang binubuli. Sinusuntok talaga niya. Yung suntok na malakas sa suntok. Na up to the point na umiiyak yung kaibigan namin na yun. Ngayon ako naman, ang bait nung nung classmate namin na yun. Ang pangalan nung binubuli, kapangalan ko, ako Daniel, D.E. siya Daniel, D.A. So umiiyak siya, kawawa siya, mabait yun. Ngayon kami naman kasi na magkaka-classmate doon, hindi naman kami talaga para away, hindi kami para suntukan. So kami natatakot kami. Ngayon up to the point na parang syempre with peer nga, lit ko lang noon eh. Laging siya sinasaktan. Talagang iyak siya. Pinanonood lang namin. Wala magawa eh. Diba? Yung alam niyo kasi yung sa amin may mga grupo-grupo roon. Nagkataon yung grupo nila mga taga doon lang din sa area namin. At yung classmate namin mga pinsan lang din niya. So parang sino maglalakas loob na awayin tong grupo na to? Diba? So tendency, natapos ng taon na yun, nakagraduate kami, walang nakakaalam sa eskwelahan na yan. So bakit ko parang binalikan bigla ito? So para maging awareness po sa lahat ng class advisory na bantayan yung klase nila. Ang tanongin nila doon yung sa tingin nilang matinong babae, huwag lalaki. Kasi pag lalaki pwedeng matakot yan eh. At least pag babae, hindi matatakot yan, hindi siya gagalawin, diba? So hindi natin alam na yung isang classroom pala mayroon palang ganoong sitwasyon, diba? Na kung saan mamamatay na pala yung estudyante, hindi pa alam ng teacher. So sana with this video maging aware yung ating mga eskwelahan, ating mga kaguruan na may mga ganitong senaryo sa loob ng isang room. Actually yung nangyaring yun, malala naman talaga. Sa ngayon nakikita natin na meron din palang mas malala doon. Pero yung malala kasi may nasasaksak na estudyante, di ba? So sana dumating ang araw na magkaroon ng higpitan sa ganyan, na kung saan dapat yung estudyante na yun mapanagot, di ba? That's the problem with our law today. Pinataas yung crime age. Sana ibalik ulit sa 10. Tama nga naman yung sinabi ni Senator Robin Hood. For the first time sa kanya ako nawala sa isip ko na si Senator Kiko pala, siya pala yung author ng pagpapataas ng age up to 16. Palibasa kasi, sorry if I may,
Comment ko lang to. Siguro dahil may mga pangalan kayo, yung mga anak nyo hindi gagalawin nyo sa labas, diba? Unless mga puro mayayaman at big time lang din talaga ang gagalaw sa mga anak nyo. Okay, so sana mabago yung batas. Kasi naman yung grade 5 kami, at yung grade 5 na yun ngayon, ilang taon ba ako noon? 11 years old. So hindi pala ako criminal liability nung kung napatay ko yung classmate ko dahil sa pambubuli, di ba? So kawawa naman yung pamilya na yun. And I hope na sana aprobahan ito ng ating Senado sa lalong madaling panahon, kasi ang dami nang nagiging biktima ng mga kabataan na pag-asa daw, no?